cosplay ay isang uri ng fashion na kung saan binibigyan ng buhay ang karakter ng anime, manga at cartoon sa comics o mga ideya na kathang-isip lamang. Sa unang pagkakataon dito sa lalawigan ng Ilocos Sur ay nagbistulang makatotohanan ang mga napapanood nating mga karakter ng anime, manga, pati na rin ang mga karakter sa libro ng comics at mga video games sa isang pribadong eskwelahan, na kung saan nag-organisa sila ng isang acquaintance party na may temang College Goes Anime, Armor of God Against Devil. Ang layunin ng temang ito ay mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan para piliin ang naaayong karakter para sa kanilang personalidad at bigyan ng responsibilidad sa pagpili ng maayos na isusuot maging isang mabuting huwaran para sa mga kabataan. Ang paggaya ng estilo ng pananamit ng isang anime character ay tinatawag na cosplay, na kung saan ay pati ang ugali ng isang character ay kailangan taglayin ng nagdadala dito na kung tawagin ay cosplayer. Ang cosplay ay nagmula sa Japanese street fashion hanggang sa maimpluwensya ng mga tao na gawin itong isang libangan noong 1990. At ngayon sa ating henerasyon, naging kompetisyon na ang pagko-cosplay at ang ilan ay pinagkakakitaan na ito. Hindi biro ang maging isang cosplayer dahil naglalaan sila ng oras at panahon para lamang sa kanilang costume. Alam niyo ba na ang pamamaraan ng pananamit mula noong 1961 hanggang sa kasalukuyan ay pabalik-balik lamang? Kumbaga ang fashion noon ay fashion din ngayon. Naging problema na sa mga eskwelahan ang mga kabataang hindi na mawari ang kanilang isinusuot, na maging ang kanilang mga uniforme ay ginagawa na nilang kakatawanan at inuuso sa mga trending sa fashion, gaya na lamang ng slacks na pinapatahipan nila para magmukha itong skinny jeans. Naging kapansin-pansin ang ganitong estilo ng pananamit ng mga kabataan nang magkaroon sila ng kalayaan para isuot ang kanilang mga civilian dresses. Even my observation at saka yun naman ang ipini-point out ko in school, na I tell our students that if you are in school, you should have to wear your uniform because that is your identity. And you should be proud if you are wearing uniform of the university with a seal. Pero napapansin ko rin na yung mga iba, they do not like to use their uniform. Instead, dadagitay very ragged one, which nga hindi sana dapat na isuot yung mga kabataan. Now, my understanding there why students are not wearing decent, proper uniform, it's just because it's also an outlet na siguro ang sentiments nila sa buhay, kung ano yung kinakagagalit nila, parang nandun din na ire-reflect din kung anong klaseng suot na sinusuot nila. Gusto nilang mag-catch ng attention, ganon. At saka minsan nga, umaayon sila sa uso. Oo, may uso nga, pero sana if we are in school, we should have to follow the rules and regulations. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating maging pasyonista. Dahil ang responsibilidad ay laging nasa atin. Kaya kailangan nating ibagay ang ating mga kasuotan sa tamang okasyon at araw, nang hindi tayo maging katawa-tawa sa paningin ng mga tao at hindi tayo matawag na fashion victim. At dito nagtatapos ang ating episode. Nais ko lamang pasalamatan ang bumubuo ng Provincial Government of Ilocos Sur, ang buong staff ng PTV Ilocos, at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. For more updates, infos, and entertainment, just log on to www.youtube.com/youthbeat or you can visit our fan page via Facebook. Ako si Ryan Lazo. Hanggang sa muli, ito ang Youth Beat. Di ba very creative siya? Saka yung Cosplay ay isang uri ng fashion na kung saan cosplay ay isang uri ng fashion.
YouthBeat would like to thank the following sponsors.